Sa mga balitang mayroong pag-asa, Sing and Tell nagsagawa ng kauna-unahang live concert sa Bawan. Central Tarlac AY leaders nagdaos ng outreach program. Mission Reach 26 inilunsad sa direction setting at in-gathering kick-off. South Central Luzon Conference nagtipon para sa orientation at direction setting. Lahat ng yan ihahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa Luzon. Isang espesyal na Sabat afternoon ang naging makahulugan sa Bawan Adventist Church matapos imbitahan ang Sing and Tell para sa kanilang kauna-unahang live concert. Mula sa kanilang online ministry, personal nilang dinala ang mga awit at patotoong nagbibigay inspirasyon at naghatid ng pag-asa sa mga kapatirang dumalo. Alamin ang masayang kaganapang ito, ihahatid ni Myra Jim Tanyedo. Isang Sabat afternoon ang naging mas makahulugan sa Bawan Adventist Church matapos idaos ang kauna-unahang live concert ng Sing and Tell, kilalang lingguhang programa ng Hope Channel North Philippines. Ang Sing and Tell ay halos 4 na taon nang naglilingkod online tuwing Wednesday, 7 to 8 p.m. sa television at sa social media platforms tulad ng Facebook at YouTube. Sa bawat episode, pinagsasama ang mga awit at mga personal na reflections upang maibahagi ang awa at pag-ibig ng Diyos sa bawat buhay. At sa pagkakataong ito mula sa online screen ay personal nilang dinala ang ministeryo sa loob ng iglesia. Mainit silang dinanggap ng mga kapatiran at sa bawat kantang inawit ay may kasamang taos-pusong reflections at patotoo na talagang umantig sa puso ng mga dumalo. Ang Sing and Tell family ay binubuo ng mga volunteer singers, mga estudyante at mga professionals na sa kabila ng kanilang responsibilidad ay sama-samang naglilingkod para sa iisang layunin, ang magbigay papuri sa Diyos at maghatid ng pag-asa sa pamamagitan ng musika. Hangad ng grupo na mas mapalawak pa ang kanilang ministeryo na patuloy na makapaglingkod online at makadalaw pa sa iba't ibang iglesia. Isang paalala na kapag ang talento ay inialay natin sa Panginoon, marami pang naaabot at maraming pusong napapalakas. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa amin at namahal. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Kapag iisipin talaga natin, sa kabila ng lahat ng mga failures natin sa buhay, marami tayong mga pagkakataon na nangako kasi tayo sa Diyos eh. Panginoon, gagawin ko to para sa'yo. Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Panginoon, iaalay ko ang buong buhay ko sa'yo. Pero nadadapa tayo. Umapalya tayo. Minsan, hindi nakikita si Kristo sa atin. At sa mga pagkakataon na ganun, minsan akala natin tinatalikuran na tayo ng Diyos o tinataboy tayo ng Diyos. Pero araw-araw nakikita natin na hindi siya tuluyang lumalayo sa atin. Ang sabi nga sa Biblia, ang Diyos ay nagpapasikat ng araw at nagpapaulan parehong sa mabuti at sa masama. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. At masasabi natin tunay na walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos maging sa mga pagkakataon na tayo ay mahina. Perfect ang strength ng ating Diyos. Salamat sa generosity at saka sa warm na accommodation po na inyong binigay sa amin. Katulad ng sabi namin, hindi naman kami talaga, first time namin mag-concert, hindi naman kami talaga expert sa concert. Pero praise the Lord. Praise the Lord dahil yung mga bagay na hindi natin inaasahan, ino-open niya kapag naglilingkod tayo sa Kanya. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si Myra Jim Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.
Nagtipon ang mga kabataang leader ng Central Tarlac District sa ginanap na Adventist Youth Officers Outreach sa Sulipa Adventist Church na layuning palakasin ang pamumuno at pagkakaisa ng kabataan sa 8 iglesia. Sa pamamagitan ng pagsamba, mensahe at temang Sing and Share, hinamon ang bawat isa na isama ang Diyos sa kanilang mga pangarap at pamumuno. Si Jayesh Madayag para sa Balitang May Pag-asa. Nagpatuloy ang sigla at misyon ng kabataan sa ginanap na Central Tarlac District Adventist Youth Officers Outreach sa Sulipa Adventist Church, Sulipa, Herona, Tarlac. Dumalo ang mga AY officers at mga miyembro mula sa 8 iglesia na may iisang layunin, ang palakasin ng ugnayan ng kabataan, sanayin silang mamuno sa kanilang kapwa at ihanda sila bilang mga susunod na leader ng iglesia. Ito na ang ika-4 na visitation ng grupo na sinasagawa kada 2 buwan. Ayon sa mga organizers, may 4 pang iglesyang target bisitahin bago matapos ang taon. Patunay ng kanilang patuloy na commitment sa paglilingkod. Mula pa lamang sa Sabbath School, aktibo na ang mga kabataan sa pangunguna ng special feature at lesson review. Sa Divine Art of Worship naman, binahagi ang mensaheng Including God in Chasing Your Dreams na nagpapaalala sa mga kabataan na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula kapag kasama ang Diyos sa bawat pangarap. Sa hapon naman, naging makabuluhan ang EY program na may temang Sing and Share, kung saan bawat iglesia ay nagbahagi ng awit at personal na reflections. Sinundan nito ng mensaheng Blind Leading the Blind na binahagi ni Juliana Kate Coden na naghamon sa kabataan na maging malinaw ang direksyon sa pamumuno na nakaangkla sa katotohanan at sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng gantong mga programa, patuloy na hinuhubog ang kabataan hindi lamang bilang aktibong miyembro, kundi bilang mga leader na may malasakit, pananampalataya at malinaw na misyon. Layuning magatid ng balitang may pag-asa. Ako si Jayesh Madayag, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Magkasabay na isinagawa sa Cagayan ang Mission Reach 26 Direction Setting and In-Gathering Kick-Off bilang pagtitibay ng malinaw na direksyon at sama-samang pagkilos ng iglesia. Sa pamamagitan ng mga mensaheng nagbibigay inspirasyon sa mga lider at miyembro, muling pinaalalahanan ang bawat isa sa mahalagang papel nila sa pagpapatuloy ng misyon. Ang detalye ng kaganapan doon, Balitang May Pag-asa ni Solomon Cadiz. Sa layuning pagtibay ng direksyon ng misyon at palakasin ang sama-samang pagkilos ng iglesia, magkasabay na sinagawa ng Northeast Luzon Mission ang Mission Reach 26 Direction Setting at In-Gathering Kick-Off sa 2 magkaibang lugar sa Cagayan Valley. Sa Area 1 ay ginanap ang programang ito sa Logac Seventh-day Adventist Church sa Lalu, Cagayan, kung saan nagsilbing tagapagsalita si Pastor Maximo Cadalig, Executive Secretary ng Northern Philippine Union Mission. Sa kaniyang mensahe, binigyan diin ang malinaw na direksyon ng Mission Reach 26 at ang mahalagang papel ng bawat miyembro sa patuloy na gawain ng iglesia. Sa Area 2 naman ay ginanap sa Barangay Gymnasium ng Gising, Gataran, Cagayan. Isinagawa rin ang Direction Setting at In-Gathering Kick-Off Fellowship, kung saan ang nagbahagi ng mensahe ay si Ma'am Rolin Cadalig na nagbigay inspirasyon sa mga dumalo na maging aktibong bahagi ng misyon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pananampalataya at tapat na paglilingkod. Andito po ako ngayon sa Area 2 ng Northeast Luzon Mission para i-promote itong program ng ating church na Mission Reach 2026. Totoo nga po na ito ay tayo ay inaanyayahan lahat ng members po ng ating iglesia to participate to reach our world. Kasi nga po hindi lang ang mga leaders natin, kundi lahat po ng members ay kailangan pumunta kung saan man sila pwedeng magkaroon ng opportunity to preach the gospel through example and through, alam nyo, kung anumang ministries na ating ginagawa. Isang pamamaraan po ay itong in-gathering. Kaya ngayon ay kick-off po ng in-gathering natin. Ito ay program for the whole year na pwede tayong mag-participate. Though iba na yung scheme po natin na hindi na tayo pwedeng magbahay-bahay. Though hindi na ganon ay pwedeng magsimula po sa atin. At pwede nating i-invite ng ating mga friends and
even hindi natin kapananampalataya, for them to participate because I know na sila ay meron din silang puso to help the humanity. Kasi yung common interest po natin ay to help the needy, to help the poor. So pag sinabi natin po itong purpose na ito sa kanila, ay willing sila na to participate. So again, I want to invite all of us, all of you there, to participate in our in-gathering campaign because this is one way to have this Reach 2026 na mission po natin. Isang napakagandang pagkakataon na magkaroon tayo ng ganitong programa upang ma-orient na ng mas maaga ang mga kapatid sa kanilang partisipasyon, lalo na sa in-gathering, na ito ay whole year round na silang magkakaroon ng opportunity na mag-in-gather, pupuntahan yung kanilang mga kaibigan sa bahay-bahay, ipag-pray, at ganun din yung program natin sa Mission Reach na ma-orient lahat ng mga kapatid makilahok, makiparticipate sa gawain ng Panginoon. Para sa mga dumalo, ang Mission Reach 26 ay nagsilbing paalala na ang misyon ay mas nagiging epektibo kapag malinaw ang layunin at sabay-sabay na kumilos ang buong iglesia mula leader hanggang sa bawat miyembro. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-uulat para sa Hope Today at CNP News. Isinagawa ang leadership orientation and direction setting upang pagtibayin ang pagkakaisa at malinaw na pamumuno ng mga church leaders sa buong distrito. Sa pamamagitan ng mga talakayan at commitment setting, muling pinagtibay ang panawagan sa mas masigla at organisadong paglilingkod sa iglesia at komunidad. Para sa Balita May Pag-asa, ihahatid ni Vanji Tagos. Leadership orientation and direction setting, matagumpay na naisagawa sa Dutukan sa Riyaya District. Matagumpay na isinagawa ng South Central Luzon Conference ang leadership orientation and direction setting sa Dutukan sa Riyaya District. Pinangunahan nito ni Pastor Joshua Baldera, President ng SCLC, at tinuluhan ng mahigit 200 leaders mula sa 6 na distrito: sa Riyaya, Central Quezon 1, Central Quezon 2, Banahaw, Metro Lucena at Mountain View. Naging pangunahing tagapagsalita sina Pastor Joshua Baldera, Pastor XP Pegalan, Pastor Joel Romero, Pastor Zaldi Estrada, and Ma'am Jane Pegalan. Ang naturang orientation ay naglalayong patatagin ang pagkakaisa ng mga leaders, magtakda ng malinaw na direksyon para sa ministeryo, maisaayos ang koordinasyon ng mga programa sa bawat distrito, at mapalalim ang ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin. Isa sa mga tampok ng programa, ang Prayer Bond, kung saan ang bawat distrito ay sama-samang nananalangin para sa mga iglesia at ministeryo na kanilang pinangungunahan. Ito ay naging daan upang higit na mapagtibay ang espiritu ng pagkakaisa at pananampalataya. Ating hinihimok ang bawat kapatiran na mailatag yung pangangailangan ng lokal na iglesia. Kaya yung ating paradigm shift from bottoms to up, nagpapakita na may survey tayo para alamin ang pangailangan ng lokal na iglesia. Ay pinapakita yung tungkulin mula sa local church, sa ating district pastor, hanggang sa konferensya, hanggang sa ating higher organization, na ang survey na ito ay maglalatag na makikita sa lokal na iglesia yung kanilang priority na pangailangan. Kaya ang aking hamon sa bawat kapatid, sa bawat leaders ng iglesia, kailangang maipaunawa yung kalagahan nito para makita natin ang pangailangan at makapagbaba tayo ng kanilang needs, lalo na sa mga pag-educate ng bawat kapatid. Kaya ngayon, sa ating direksyon ngayon, mula sa Southern Luzon Philippine Union Mission na nandito ang ating South Central Luzon Conference, ay mailatag sa ating bawat na iglesia ang survey na ito, alamin ang kanilang pangailangan, at kung magkagayon, ito
ay magiging maganda sapagkat bababa ang galing sa taas sa SLPUM sa Central para tulungan ang pangailangan ng lokal na iglesia, lalo na sa pag-educate ng mga kapatid para sa kanilang commitment. Sa tulong ng isang malinaw na chart na ipakita ang mga tungkulin at kwalifikasyon ng bawat leader. Tinalakay din ang mga responsibilidad na kaakibat ng kanilang papel sa iglesia upang maging mas epektibo sa paglilingkod sa komunidad. Local district ay nakakaroon ng pagkakataon upang ito ay mabigyan ng tamang programa upang makakalap ng maraming mga kaluluwa. Amin bilang mga leaders sa iglesia, sa aming lugar na matuto pa po, mag-improve pa po. Tunay pong maganda sinabi ni Pastor Valdera ng atin pong presidente, ng atin pong mission, na ang isang tunay na leader ay hindi dahil sa pagmamataas, hindi dahil sa kung gaano siya karami nagawa, kundi kung paano niya pagsilbihan, paano niya paglingkuran ang lahat po at ang mga bawat kapatid at kanya nasasakupan. At tunay po na yun naman din talaga ang gusto na ang ating po Panginoon, hindi dahil sa kung anong kaya natin gawin, kundi dahil sa kung anong kayang gawin ng Panginoon sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin. Una, kung paano ang mga leader ay gaganap hindi bilang tagapanguna kundi tagapaglingkod sa higit na nangangailangan. Kita namin kung paano kami ay tumitibay sa aming pananampalataya, kung paano kami mamumuno. At baka ganda para sa mga leader ng ating church upang malaman ang tatakbuhin natin sa loob ng 5 taon. At gayon din ang mga opisyal ng bawat iglesia, bawat distrito ay nagsama-sama kami sa lugar na ito upang suportahan, makiisa at gayon din ay maging bahagi ng paglilingkod sa ating Panginoon. Tunay po na isang pagpapala ang tayo po ay makadalo sa sinasagawa pong seminar ng ating pong mga nangungunang leader. Tunay po na isang malaking kapakinabangan para po sa ikasusulong ng gawain po ng ating Panginoon sa distrito po ng ito at sa bawat distrito po na nasasakupan po ng ating pong konferensya. Purihin po ang Panginoon sapagkat tayo po ay yung ating po mga dating hindi kakilala, mga hindi nakikita, ay ngayon po ay tunay na nagkakakita-kita tayo. Layuning makapaghatid ng balitang nagbibigay sigla, inspirasyon at pag-asa. Ako si Banji Dagos, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyo maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa hcnpnews@adventist.ph o gamitin ang hashtag HCNPnews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fidacan, ako si Wilmer G. Mestrito at ito ang Hope Today, HCNP News.